Medyo maulan nga ngayong araw pero di kami papaawat. Uuwi nga kasi kami Pilar dahil nga magse-celebrate kami ng kaarawan ni nanay. Maingay nga yung voice over ko dahil nga napakalakas pa ng ulan. Hanggang ngayon nga kasi hindi pa umaalis si Christine. Ay nako. Libang-libang nga muna kami sa labas habang nga inaantay yung service namin pa uwi. Ilang minuto nga lang yung binahin namin at pagkatapos nga ay pagdating namin sa bahay nakita ko na nga sila ate na naghihiwa ng mga gagamitin sa pagluto. Simpleng kaarawan nga at syempre simpleng handaan. Ganito nga lang kami mag-celebrate ng kaarawan. Simple lang, hindi naman din kasi mahalaga kung gaano kadami ihahanda mo. Ang mahalaga magkakasama kayo at masaya. Nakakapanlumo nga makita ng ating magulang ay tumatanda na habang tayo ay hirap pa rin sa buhay. Yung guilt na dala-dala pa rin natin sa bawat araw na lumilipas dahil hindi pa rin natin afford ang mga bagay at magandang buhay na gusto sana nating iparanas sa kanila. Gustuhin man natin makabawi, hindi rin natin alam kung paano at saan tayo magsisimula dahil ito lang tayo at sana kung darating man yung panahon na magtagumpay tayo sa buhay, sana sa mga panahon na iyon ay malakas pa rin ang ating mga magulang. Diba, napakadami kong sinasabi. Charot-charot lang. Totoo naman kasi diba, gusto natin iparanas sa mga magulang natin yung masasayang bagay. Masasayang bagay na kapag umalis sila ay mababaon nila. Kapag tapos ko nga magsabi-sabi, sabi ko nga ni ate ay magsalang na nga ako ng lulutuin para nga makatapos na nga kami. Kapag nga gantong mga okasyon ay tulong-tulong nga talaga kami maunti o madami man ang gagawin. Mas mabilis nga kasi gawin yung mga gawain kapag natulong-tulong. Habang ako nga ay nagliligpit ng mga gamit na hindi nagagamitin, si ate naman ang naghihiwa at yung isang kapatid ko naman din ay tumutulong din sa paghihiwa para nga mas mabilis. Kapag tapos nga namin maghiwa dyan ay sinimulan na nga ni ate magluto. Pananghalian na nga kasi hindi pa nga kami nakakaluto dahil nga na-late kami dumating. Tapos sumabay pa yung gas, naubusan kasi ng gas sila nanay, saktong-sakto nga habang nagluluto si ate ay naubos. Kaya nga umalis agad si tatay kasama yung isang kapatid para nga bumili. Medyo malayo nga yung bilihan kaya medyo matatagalan. Itiintay namin si tatay. Kaya nga habang inaantay namin si tatay, sabi ko nga sa kapatid ko na iligpit nga muna namin yung mga dapat ligpitin para nga pagdating ay magluluto na lang. Ayan, at habang may ginagawa yung kapatid ko, nagwalis-walis na nga muna ako dyan para nga mabuwas-buwasan yung kalat. Kapag andito nga kami kila nanay, talagang tinutulungan namin si nanay sa gawaing bahay para nga mabuwas-buwasan yung mga gagawin niya. Bawal nga siya magkikilos at mapagod pero nga napakakulit. Ayan o, gawa ng gawa sa kusina. Kaya maya nga lang ay dumating na si tatay at nakapagluto na nga. Di ko na nga nabidyohan yung pagluluto ni ate dahil nga medyo busy ako. Alam mo naman si Ellie, karga ko. At pagkatapos nga ay nagaya na nga silang kumain at nananghalian na nga kami. At sabi nga ni ate na bago nga kumain, nagkantahan nga muna namin si nanay. Birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Alam mo na kaya, ako ipa may kandila pa. Happy birthday. Mainit ha? Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Oh, hihipan na, hihipan. Happy birthday, nanay! Happy birthday, mami! Pagkatapos nga ng mahaba-habang kwentuhan at kainan ay inabot na nga kami ng gabi. Inaantay na nga lang namin si Dada dyan at uuwi na din kami. Oh siya, next time na nga lang ulit tayo magkwentuhan. Pa-like and subscribe. Yun lang, salamat!